Alam mo, yung mga nagparusa kay Kristo, yun mga tao masasama eh. Naparito ilaw, pero gusto pa ng mga tao yung kadiliman kaysa ilaw dahil masasama ang kanilang gawa. Makinig ka lang kung ayaw mo mang umani ba, no? Mapatunayan ko lang sa'yo yung baptismali yan. Today shalt thou be with me in paradise. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-youthi, welcome back. Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show. At syempre, we are shooting this at the end of March 2026. And syempre po, alam niyo naman po siguro yan, ang pinakamalaking religious event no sa first quarter ng taon ay syempre ang Lenten season, ang Quaresma. Ayan, ang ating mahal na araw. And in line with that, our past video reaction, ganun din po patungkol po sa mga paksa about Jesus Christ, about Holy Week. Incoming other videos are of course related with the 7 last words, pero ang atin pong episode ngayon, syempre ang in-demand po sa ating channel si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International. Ang atin pong papanoorin ay compilation ng kanyang mga Itanong Mo Kay Soriano episodes patungkol sa nangyari, Jesus on the cross. Ayan, especially nung si Jesus po ay napako sa krus, sa Calvary kasama yung dalawa pang iba pa ng mga magnanakaw. So yun pong bibigyan natin ng reaction, and we are very grateful po sa inyo po mga submissions. Ayan, and of course ating staff na nag-stitch together ng mga videos na ito. Sa akin pong background sa pag-aanalisa sa paghimay, dati po akong university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon, nakapag-debate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization, at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Sa ating mga viewers, alam niyo na po ito, hindi ako member ng MCGI, isa lamang po akong hamak na video reactor. So sana po ay wag po kayong magalit if I may sound that I am agreeing or disagreeing. Ang sa akin lamang po, bibigyan ako ng reaction in an honest and genuine way as I am watching this in real time. Everything now is ready. Let us watch this video together. Sabay niyo po ako. Let's go. Isang nagsusuri, pagkatapos isusunod natin si Mr. Ryan ko. Ito po yung tanong ko, Brother Eli. Doon po sa Luke chapter 23, verses 42 to 43. Pakilagay sa screen. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kakasama. Ito po yung isang pinangakuan ng Panginoon na isasama niya sa paraiso yung isang magnanakaw. Ang tatanong ko lang po, Brother Eli, yung po bang ang Panginoon nung mamatay and at the same time namatay na rin yung magnanakaw, personal po ba niyang dinala sa paraiso? At saan po matatagpuan yung paraiso na sinasabi ng Panginoon doon? Good question. Let us examine first kung ano po ang laman nung nasa sa talata. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. If we are going to interpret this in the norms of man, para ba lalabas, nung oras na yon magkakasama na sila pupunta sa paraiso? Alam niyo po, mali yung ganong aspeto Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ganun po si Kristo kung magsalita, nilalagay niya na ngayon Bibigyan ko kayo na example na kung magsalita siya, nilalagyan niya nung ngayon. Kung ang ibig sabihin, effective immediately, nilalagyan niya na ngayon. Basahin natin at 5:25 ng Juan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Paggamit niya nung salitang ngayon, ini-emphasize niya at this present moment in time. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, dumarating ang panahon at ngayon nga. Ibig niya sabihin, this present moment. Parang ganun yung sinabi niya sa Lucas, sinasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon, sinasabi ko na sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Yung po kakasamahin, hindi naman magkasama na
Kakasamahin. That is future. That's right. Kakasamahin kita sa paraiso. Ano po ibig sabihin? Si Kristo po, nung namatay sila pareho. Si Kristo bumaba pa sa ilalim. 3 days and 3 nights siya. Kung agad-agad sasama niya, maisasama niya sa ilalim, hindi sa paraiso. Pakinggan nyo sa unang Pedro 3, pakilagay sa screen. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madalan niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at ipinahayag ang pagtatagumpay sa mga espiritong nasa bilangguan na ng unang panahon ay mga swail. Kanyo, na ang pagpapainuod ng Diyos ay nanatili ng mga araw ni Noe, something like that. Nung pala po si Kristo mamatay, hindi naman siya agad bumunta sa langit eh. Nangaral pa siya dun sa mga espiritong nakabilanggo na noong unang panahon ni Noe, mga swail. Yung mga swail nung panahon ni Noe, binilanggo ng Diyos. Pagkamatay ni Kristo, pinuntahan niya pa yun eh. So hindi agad siya pumanik sa langit. Ngayon, after 3 days, nag-resurrect siya, nabuo siya uli. Pagkabuhay niya po maguli, 4 na pong araw pa siyang nangaral uli sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 1. Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Na sa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan pagkatapos na siya'y makapaghirap, na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Namatay siya, pumunta siya sa kalaliman, 3 days and 3 nights siya. Pagkatapos noon, nabuhay siya maguli, nangaral uli siya sa mga apostol. Nung pagkabuhay niya maguli, hindi siya pumunta sa langit agad. Nakisama pa siya. Kumain pa nga siyang kasama ng mga apostol eh. Pagkabuhay niya maguli, 39 ng Juan hanggang 40. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag. So hindi siya agad pumunta sa langit. Ano ngayon ang kahulugan nung sinabi niya yung sa magnanakaw? Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ho kakasamahin, sa hinaharap pa po yun. Okay, before we continue here, no, I'm actually quite interested on why the guest asked this question. Hindi ko gaanong gets yung pinupunto niya. Siguro gusto niyang malaman yung, kumbaga, time frame. If pag sinabi ni Jesus Christ, maybe his idea was, nung sinabi ni Jesus Christ na ngayon, immediately, ang kanyang soul is nasa paradiso na, something like that. Although so far, what we understand, no, maliwanag naman pong pagpapaliwanag ni Brother Eli, pagkatapos na nalagutan siya ng hininga, kasama syempre yung mga magnanakaw din, is he went down, no, sa mga espiritong nabilanggo. In my understanding is parang kalaliman yun, di ba po? So 3 days and then 3 nights, and then after that, nabuhay siyang muli, and then accordingly, he spent time with the apostles, kumain pa daw sila, something like that. Pero just before that, mga ka-U3, and I believe na-mention na rin po natin ito sa ating mga video reactions in the past. Curious po ako kung sino-sino po itong mga espiritong suwail na binilanggo, mga ka-U3. And does it mean then, because Jesus came down to evangelize perhaps, so does it mean na yung mga espiritong yun ay may chance pa na mapunta ng langit, mga ka-U3, after na sila ay nabilanggo na? So I think that's quite fascinating, mga ka-U3. So please, if you know the answer, comment below po, dahil we are making the comment section interactive. But going back to the meat of the question, of course, as mentioned, yung guest lang gustong malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagsabi ni Jesus Christ na ngayon, nakasama na siya sa paraiso. Actually, yung magnanakaw na yun, wala pa sa paraiso yun ngayon. Bakit po? Asan ba yung paraiso? Pakinggan nyo sa 2 Korinto.
Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Inagaw siya hanggang sa 3 langit. Alin ba yung pinag-agawan na yun? Ano ba yun? Basa. Na kung paanong siya inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng So, tao. ang paraiso po nasa 3 langit. Doon po pumunta si Kristo nung siya'y pumanik sa 3 langit. Wala ho siyang kasama ro. Nang pumunta siya, siya lang mag-isa. Hindi niya kasama yung magnanakaw. Anong katunayan? Pakinggan niyo sa 4:8 ng Efeso. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan. Yung bumaba sa kailaliman ng lupa, di ba nung 3 araw, bumaba siya sa kalaliman. Yung bumaba, siya rin namang umakyat. May kasama ba siya? 1, 3. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Kaya po, nung pumanik siya mag-isa lang pumanik. Ano ibig sabihin? Kakasamahin kita sa paraiso. Pagdating pa ng araw yon, yung mga maliligtas, kasama yung magnanakaw, kasama si San Pablo, kasama San Pedro, kasama yung mga unang Kristiyano, dadalhin niya doon sa paraiso. Alam niyo kung kailan yon? 14:1. Pakinggan niyo po. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Mangyayari yun. Pagbalik niya uli, muling paparito ako. Mauna na ako, Second coming. hahanda ko yung kalalagyan nyo. I will prepare a place for you. Na-prepare ko na, babalikan ko kayo. Bumalik na ho ba siya? Hindi pa. O yung magnanakaw nandito pa. Ba't sabi ni Kristo, kakasamahin niya? Ngayon. Sabi naman niya, kakasamahin niya. Hindi naman niya sinabing, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon magkasasama na tayo. Wala. Sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Magaganap yun pagdating mo. Ganun ko yan. Salamat po. Mga tao. Ba't no yung ipapako siya sa krus? Ba't yung mga tao ang nagano sa kanya, yung nagparusa? Bakit siya pinarusahan? Dapat sana ililigtas niya tapos siya pa pinarusahan. 3:19 ng Juan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Ano mga kapatid, si Kristo yung ilaw no? Ito ang kahatulan na parito ilaw sa sanlibutan. Ngunit, At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. alam mo yung mga nagparusa kay Kristo, yung mga tao masasama Naparito ilaw, pero gusto pa ng mga tao yung kadiliman kaysa ilaw dahil masasama ang kanilang gawa. Yun ang mga masasamang tao nung panahon na yon. Kaya ayaw nila kay Kristo Maraming salamat pa. Salamat Ba't wala ka kasunod? Sige. First of all, you must realize that not only that thief on the cross with Jesus will go to heaven without being baptized. Abraham was not baptized.
Abel was not baptized. Seth was not baptized. The prophet Elijah was not baptized. Enoch was not baptized. And there are a host of other people who were not baptized, but they will go to heaven come the rightful time. But why? Because baptism was only commanded during the time of John the Baptist and was continued in the time of the Lord Jesus Christ. One of the commandments of the Lord Jesus Christ is that a person be baptized. Now, why is that person nailed with him by his side on the cross will go to heaven without being baptized? Because he was nailed with the Savior. He was nailed with the lawmaker. Imagine, the lawmaker was with him. The implementer of the law was with him. It was the Savior who pronounced that thou shalt be with me in paradise. It was the Savior who pronounced that. And who can question that? But you cannot use the situation of the thief in the cross for your own self. You cannot say that, oh Lord, I will also go to heaven even if I do not receive baptism. You cannot make that as your scapegoat. Why? Because you are not side by side with the Savior. That is something exceptional. As the proverb in Spanish, it says, no hay regla sin excepción. In English, no rule without exception. There are always exceptions to the rule. And that thief can very well be an exception to the rule. Why? Because he only met Jesus Christ already nailed to the cross. Before we continue, that's quite interesting statement na nasabi ni Brother Eli as to the idea that in every rule there's an exception. I wonder dahil mga kayuti, alam niyo naman po hindi po ako biyasa. Wala pa akong degree sa theology, ano? Pero gusto ko pong malaman, ano pa ba yung mga uri ng mga batas, mga kayuti? God's law na merong exceptions. No, kasi nga sinasabi dito ni Brother Eli, kumbaga, applying logic here, so ang law is everyone should be baptized for you to go, kumbaga, to the kingdom of God. You have to be baptized in the name of the Father, the Son, and then the Holy Spirit. So ang exception, Brother Eli saying, dahil magkasama naman yung magnanakaw at si Jesus Christ, and yun yung only chance na nakita niya, na-meet niya si Jesus Christ. And then when Jesus said na ngayon kakasamahin kita sa paraiso, who can question that? So Brother Eli saying, mayroong authority si Jesus na kung anong gusto niyang gawin, no? Kung bibigyan kanya ng, kumbaga, quote-unquote pardon o hindi, dahil siya ang maker at siya din ang implementer ng batas. So apparently, using inference, kumbaga, malalaman natin na yung tanong po siguro dito is saying na pwede ba akong maligtas kahit na walang bautismo, katulad na nangyari sa thief, no? Na kung saan wala din siyang benefit ng baptism. And one more thing, mga kayutin, na gusto ko rin pong i-mention, so sino yung mga nagparusa? Bakit si Jesus ay naipako sa krus, no? Ito ay dahil sa mga masasamang tao noong panahon. And of course, as to the question on baptism, Brother Eli mentioned na yung ibang mga biblical figures ay hindi naman nabautismohan. Sina Elijah, sila Enoch, sila Seth, at iba pa, mga kayutin. Who will baptize him? Nobody can bring him out of the cross to be baptized. They had only the chance to meet each other on the cross. And that is the final hour of his life on earth, and also the final hour of the life of the Lord Jesus Christ in the flesh. Who will baptize him? Nobody can baptize him because he's nailed to the cross. It is an order of the government of Rome by Pontius Pilate. Nobody can bring him down from the cross except he die first. So nobody can bring him down from the cross alive and to baptize him. It can surely be an exception to that rule. And besides, remember that it is the Savior who is by his side and who pronounced that, today shalt thou be with me in paradise. That is a powerful pronouncement of the Maker of heaven and earth. But you cannot use it for yourself.
if you are going to choose, what do you want? To be baptized or to be nailed to the cross? If you are given the chance to choose, because maybe you are using that situation of the thief. Oh, I can go to heaven also Without being baptized, baptism. because that Exactly. is promised by the Lord Jesus Christ to go to heaven with Him without being baptized. But remember, He is nailed to the cross. Now, if you are going to use that same situation for yourself, what do you choose? To be baptized or to be nailed to the cross? If you choose to be nailed to the cross now, it will be also useless. Why? Because there You're is not no beside. Savior that will stay Beside by you. your side personally to pronounce that you are going to paradise. That is what we must think about. Baptism is commanded to people after that situation. When the Lord Jesus Christ resurrected from the dead, before going up into heavens, He commanded the apostles. And what is the commandment? 28:19. Go therefore and make disciples of all nations. For you to be a disciple, you must receive baptism, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And in verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always to the close of the age. After baptism, you must observe all the commandments. That is the requirement for salvation after the resurrection of the Lord Jesus Christ. Remember, the implementation of the law on baptism must be implemented after the resurrection of the Lord Jesus Christ. So, in the time of the thief, it is not yet obligatory. It is not yet that obligatory, because the Lord Jesus Christ made it obligatory that a disciple may be called a disciple if you have submitted yourself to baptism and if you observe the things that were commanded by the Lord Jesus Christ. And one of those things is baptism. Remember, it was given, it was ordained after He resurrected from the dead. Before dying in the cross, it is not yet obligatory. May kasalanan. Kaya pinabayaan siya. Kasi ang pangako ng Diyos pag matuwid ka, hindi kanya pababayaan eh. Ba't niya pinabayaan yung kanyang anak na mapatay, mapahirapan? Kasi Itong video na po ito is about na po doon sa isa sa mga last words ni Jesus Christ, di ba? Yung bakit mo ako pinabayaan? Why have you forsaken me? Ano po? So isa din po yan sa mga interesting na mga phrases, because I remember when I was young, I was thinking that maybe they are really truly separate, as if He did not know that this difficulty will happen, or maybe He has the idea, Jesus has the idea that God will not subject Him to such difficulty, to such torture, to such death. So, tingnan natin kung ano yung explanation po ni Brother Eli dito, kung talaga bang pinabayaan ng God the Father si Jesus Christ. And of course, yung linya na yan, it really reminded me of the lyrics of System of a Down, isa pong rock song. Ano? Father, into your hands I command my spirit. Father, into your hands, why have you forsaken me? Opo, umpisahan natin agad at puntahan natin ang lugar ng Doha, Qatar. Nandun si kapatid Andy Perlada kasama na ating mga panahon. Doha, Qatar. Go ahead, please. Po, kapatid Dayel at kapatid Eli, salamat po sa Panginoon. Ang magtatanong po rito sa Doha, Qatar ay si Mr. Isaac Ronas, isa po siyang Baptist. Ang katanungan ko po, bago namatay si Kristo, may sinabi po siyang, Ama, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit niya po yun nasabi? At sino po bang dapat sambahin, si Hesus Kristo po ba o ang Diyos Ama? o kapatid, ang Kristo, kung hindi natin maiintindihan, meron siyang mga ginagampanang papel nung nandito siya sa lupa. Miski noong panahon pa na hinuhulaan yung kanyang pagparito sa lupa, may mga nakasulat na siyang mga gagampanan na magiging para siyang ganon.
Doon sa 22:16 ng awit, ganito nakasulat doon. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sabi ng hula, niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama. Puro masasama yung nakapaligid sa kanya sa tiempong ito. Anong ginawa? Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ayan. Tapos, itutuloy natin sa 18. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Yung kanyang damit, hinapak nila by force. Tapos pinagsapalaran ng wika nila, pinagsugalan yung aking kasuotan. Alam natin si Kristo yan Binutasan ng paa at kamay kasi pinako siya sa krus. Tapos yung kanyang damit, hinapak, pinagsugalan ng mga sundalo. 4 yung sundalo, para wag mahati-hati yung damit. Kasi isang uri ng damit yun na espesyal na ginawa ng mga unang Kristiyano para sa Panginoong Hesus. Wala yung tahi Kaya pagka pinaghati-hati mo, hindi pakikinabangan. Buo kasi yun Basahin natin ang 19:23 ng 1. Ang mga kawal nga ng si Jesus ay kanilang maipako na sa krus, ay kanilang kinuha ang kaniyang mga kasuutan at pinag-apat na bahagi. Sa bawat kawal ay isang bahagi, at gayon din naman ang tunika. At ang tunika ay walang tahi, na hinabing buo mula sa itaas. Nangagsang-usapan nga sila, huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaran kung makapapakanino, upang matupad ang kasulatan na nagsasabi, binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuutan at ang aking balabal ay kanilang pinagsapalaran. Ayan, natupad dyan kay Kristo. Nagsugal pa, no? Ngayon, sabi niya, Or raffle. binitasan nila ang aking paa, ang aking kamay, hinapak nila yung kasuotan ko, kanilang pinagsapalaran. Sino yan? Doon sa 22:6, diyan pa rin sa awit, sa mismong kapitulo. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Ayon. Ako ang wika'y uod at hindi tao. Dinuwahagi sa mga tao, hinamak ng bayan. Ibig sabihin sa tiempo na yan, para siyang uod. Alam niyo yung uod, simboliko ng isang bagay na kasuklam-suklam. Nakakadiri yung uod. Nakakadiri. Para lang yung libingan, ang sabi ng Kristo, sa labas maputi, pero sa loob ay kasuklam-suklam sapagkat puno ng mga uod. Uod. No? Ibig sabihin yung uod, parang isang bagay na walang kahalaga, kinukutya, parang pinandidirihan. Isang panahon ng buhay niya, tinrato siya na parang uod nung siya'y ipinako sa krus. Kapatid. Ngayon, bakit ko sinasabi ito sa iyo? Anong kaugnayan nito dun sa iyong tanong na Ama, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo kasi, maraming papel si Kristo na kinakatawan. Isang panahon para siyang uod na kinasusuklaman. Isang panahon ay para siyang isang kriminal doon sa 8:40 ng Juan. Ganito naman ang pangyayari roon. Datapot ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ngayon, nung tiyempo na yon, sabi niya, ngayon pinagsisikapan niyo akong patayin.
Nagsasabi lang naman ako sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Gusto siyang patayin ng mga Hudyo na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Nabasa ko katao kung nabasa ko naman uod. Ibig ba sabihin, uod na si Kristo. Kung nabasa mong tao, tao na talaga siya. Sabi sa Biblia, kaya niya sinabing taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Kasi doon sa 1:14 ng Juan, ang nakasulat, At nagkatawang tao ang verbo. ang tao yung katawan, nagkatawang tao ang verbo. Parang ang lalaki nagdamit babae. Ang tingin mo babae, pero hubaran mo at lalaki yun. Kasi nagdamit babae. Para rin yung salitang nagkatawang tao. Hindi naman tao yun Wala pang tao, umiiral na yun, anak ng Diyos yun. Nagkatawang tao. Hindi nila kinukonsider yung salitang nagkatawang tao. At sa ibang talata ng Biblia, meron pang sinasabi siya'y nag-anyong tao. No? Nakitulad sa tao. So obviously, ito pong sinasabi ni Brother Eli ay yung argumento laban sa mga sekta o denominasyon na naniniwala na si Jesus Christ ay tao lamang. So ang impression ko dito mga ka-U3, Brother Eli is saying here na iba't iba ang kalagayan ni Jesus Christ sa iba't ibang tiempo, sa iba't ibang parte o sitwasyon ay iba-iba ang kumbaga pag-characterize kay Jesus Christ. So kabilang na nga po dyan na siya ay isang uod, siya ay isang tao, pero dahil naman siya ni Brother Eli na umiiral na si Jesus Christ even before becoming human. So ano po kaya ang perspective ng mga relihiyon o sekta na naniniwala na si Jesus Christ ay tao lamang na pure human? So ibig sabihin po ba pure human siya still even before he became human? Or totally they don't believe that Jesus Christ existed before he was given birth by Mary, mga ka-U3. So, but going back here, I appreciate Brother Eli in kumbaga exhaustively explaining sa itinanong sa kanya, and kung nakita natin parang hitting two birds kumbaga with one stone. Dahil dalawa naman po yung tanong talaga kanina. Number 1 nga is bakit nasabi na pinabayaan siya ng kanyang ama, and number 2, sino ba talaga ang dapat na purihin? Ang Diyos Ama o si Jesus Christ? Sayin natin ang 2:5 ng Pilipos. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus inubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayun, maliwanag Siya'y nasaan yung Diyos na umpisa in the form of God. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Napakaliwanag nasaan niyo siyang Diyos, hindi niya inaring bagay na nararapat niyang ikarangal o ipagmapuri o ipagyabang ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkos hinubad niya ito, nag-anyo siyang alipin, nakitulad sa tao. Hindi talaga tao yan. Para lang dun sa nung hinahamak na siya, nakapako siya sa krus, pinandidirihan siya ng mga tao para siyang uod. Ako'y uod at hindi tao, sabi niya. Ngayon, bakit ko ito sinasabi sa'yo? Kasi mahirap intindihin yung salita niya sa krus Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang katunayan, maraming pastor ngayon, hindi naman naiintindihan kung ba't niya sinabi yan kasi alam mo kapatid, doon sa pangako ng Diyos mula sa umpisa, pangako niya sa mga taong matutuwid na hindi niya pababayaan ang matuwid.
Basahin natin ang 13 ng Ebreo. Ganito ang nakasulat. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Pangako ng Diyos yan eh. Pag ang tao matuwid, hindi niya pagkukulangin, hindi niya papabayaan. Biro mo, tayong mga taong makasalanan, matuwid Hindi lang pababayaan. tayo, susunod lang tayo sa Diyos, hindi niya tayo pababayaan. How much more sa anak niya? Bakit yung kanya mismong anak pinabayaan niya? Sabi dun sa daing ni Kristo sa krus, Eli, Eli. Ang ibig sabihin nun, yung salitang Eli ay short ng salitang Elohim na ang kahulugan sa Ebreo ay Diyos. Sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwid bagay, yun ang interpretation. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan. Kung mabasa mo yan, lalabas. Yung mga nakarinig kay Kristo nung nakapako siya sa krus, lalo siyang tinutuya. Ay, niligtas niya kayo. Iba, hindi niya mailigtas sarili niya. Nagpadilat siya ng bulag, hindi niya mailigtas sarili niya. Bumuhay siya ng patay siya, hindi niya mailigtas ang sarili niya. Lalo siyang hinamak. Lumalabas na, pinabayaan talaga siya. Ba't siya pinabayaan? Yun ang mahalaga doon. Maintindihan natin, ba't siya pinabayaang mamatay, maparusahan? Bakit? Basahin natin ang katwiran kung ba't siya pinabayaan. Sa 2 Korinto Kapitulo 5, ganito ating mababasa sa 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Yun. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, si Kristo yon, yung anak. Kanyang inaring may sala. Doon sa tiempo pala na yon, inaari siya ng Diyos na may sala, may kasalanan. Kaya pinabayaan siya. Kasi ang pangako ng Diyos pag matuwid ka, hindi kanya pababayaan eh. Ba't niya pinabayaan yung kanyang anak na mapatay, mapahirapan? Kasi doon sa oras na yon, siya ay nasa lugar natin. He is representing us, tayong mga tao. Ang nagre-represent sa atin doon sa krus, si Kristo. Na imbis tayo ipako sa krus, siya ang nagpapako para matubos niya ang ating kasalanan. Alam mo kapatid, siguro ang kahulugan ng salitang tantubos. And ito pong sinasabi ni Brother Eli, this is not totally unique lang no sa perspective ng MCGI. Of course, ito po ay perspective ng a lot of biblical scholars po as to why Jesus Christ was sent here, ano yung purpose niya, and why His death really signifies a very important part. Yung event na yan, I would say na kumbaga yun yung pinakamalaking turning point, no? Bakit Kristiyano tayo? Ang essence ng pag-sacrifice ni Jesus Christ, ang of course symbolism even for Roman Catholics, diba? Sa mga simbahan, it's always the cross, always a sculpture of Jesus Christ, a wooden image. And as to the idea of a child, being sent by his father, kung titignan niyo rin po, no, sa literatura, ay marami pong reflection po niyan. Marami pong nagre-reference niyan actually. Kung titignan po natin, diba? Sa Superman, yung mga magulang niya, pinadala siya sa mundo. Same thing kay Son Goku, diba? Ganun din. So, sa mga interesado po sa idea ng mitolohiya, so meron pong book dyan si Joseph Campbell, diba po? And of course, in world literature, even before Jesus Christ, meron na pong iba pa na mga recorded din na ganyan din po, na merong magulang na divine and then meron silang anak na naging savior, na naging messiah. Tayong mga tao, ang nagre-represent sa atin doon sa krus, si Kristo, na imbis tayo ipako sa krus, siya ang nagpapako para matubos niya ang ating kasalanan. Alam mo kapatid, siguro ang kahulugan ng salitang tantubos. Halimbawa, may nakasanla, nakasanla 100,000. Yung pantubos na pera, yun ang representasyon ng halaga ng tinutubos mong lupa. Si Kristo,
pantubos, siya ang tumubos sa ating kasalanan. Kaya yung dapat nating isaper o tiising parusa, kahihiyan, siya ang tuwis nun, siya ang lumagay sa lugar natin. Kaya ang tawag sa kanya, Redeemer manlulubos, Redeemer. Instead of us being in the cross, siya ang kumuha ng ating lugar. At dun sa tiempo na yon, pinabayaan siya ng Ama. Bakit? Hindi niya matutubos ang kasalanan natin kundi siya magsasuffer ng parusa at mamamatay Yung kamatayan niya, yun ngayon ang tumubos sa atin. Basahin natin ang 2:14 ng Hebreo. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Upang sa pamamagitan ng kamatayan, madaig niya yung may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo. Kaya yung kamatayan niya, yun ang tumubos sa atin. Yun ang nagdala ng ating kaligtasan. Instead of us being put to death because of our sins, the Son of God took our place in the cross. Kaya tama lang na noong oras na yon, pinabayaan siya ng Diyos para matubos niya ang ating kasalanan. Intindihan mo po yon, kapatid na Isaac? Opo, maraming salamat po. Kasi ulitin ko, isang pagkakataon para siyang uod. Isang pagkakataon para siyang taong kriminal na binabato para mamatay. Sa krus, finally, siya ang ating representasyon doon. Dapat tayong mapatay, dapat tayong parusahan dahil sa ating kasalanan, pero para matubos tayo ni Kristo, siya na walang kasalanan ang umako at kumuha ng ating pwesto. Kaya, si Kristo dapat sambahin natin sasambahin natin yon. Unang Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Ang Kristo dapat sambahin kasi anak siya ng Diyos. Yung Ama dapat sambahin. Yung anak dapat sambahin. Dapat tayong manalangin sa Ama, dapat din tayong manalangin sa anak. Dapat din tayong manalangin sa Espiritu Santo. Kasi yung tinatawag sa Biblia na pagka-Diyos, yung salitang Theos, kasama dun yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yun ang tinatawag na divinity sa Biblia. Pagka-Diyos. In English, divinity. Tatlong kapangyarihan yan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Dapat sambahin yung mga yan. Dahil yung tatlong kapangyarihan na yan ang gumaganap ng ating kaligtasan. Mahaba lang ito kung iisa-isahin ko sa iyo, Pero sa tanong mo, sino ba dapat sambahin? Dapat sambahin ng Ama. 4:24 ng Juan. Basahin natin. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Ama dapat sambahin. Si Kristo dapat sambahin. Ang Espiritu ng Diyos dapat sambahin. Ayun ang dapat nating makita. Yun ang maikli lang na sagot ko para doon sa ikalawa mong tanong. Hahaba kasi masyado, kapatid. Pero sana naunawaan mo. Salamat sa iyo, sa iyong pagdalo. Makinig ka lang. Kung ayaw mo mang umanib, mapatunayan ko lang sa iyo yung baptist, mali yan. Tawag pa lang dyan, mali na Nakadiskusyon ko yung baptist doon sa Angeles, yung pinakamataas nilang pastor. Sabi ko, yung mga members mo, anong tawag? Baptist daw. Tanong ko, nagbabautismo ba mga membro mo? Hindi daw, siya lang. Mali yung membro mo. Ba't mo tinatawag na baptist hindi mo pala nagbabautismo?
Sa Biblia, ang tinatawag na baptist, si Juan Yung Bautista, Bautista. John the Baptist. Bakit? Bautisador eh. Diyan naman sa inyo, pati miyembrong hindi nagbabautismo, baptist na rin. Mali talaga eh. Pagbigyan mo lang ako, kapatid na Isaac, at makinig ka lang sa doktrina, makakatuklas ka ng ginto, na mina ng ginto sa buhay mo. Pagpalain ka naman ng Panginoon. Kapatid na Daniel, salamat po. Okay mga ka-youth, so dyan po nagtatapos na naman ang ating episode. Ayan, sabi mo magko-comment naman po dyan sa baba. Ayan, pitin. But anyway mga ka-youth, so this is a very important para sa akin, no, na compilation. Dahil in line of course sa ating panahon ngayon, sa ating okasyon, which is karamihan nga, majority ng mga Katoliko sa bansang Pilipinas ay nagsaselebrate ng mahal na araw ng Kwaresma and Holy Week. At syempre kapag Holy Week, ang star is ang suffering, ang determination, and the passion of the Christ. So anong na-cover natin sa ating episode ngayon? Marami-rami din po. So yung idea ng pagpunta ng paradiso ng magnanakaw, kasama ba siya agad-agad ng Diyos o ito ba ay sa future form? And Brother Eli said, it is in the future. Kasi hindi pwedeng magkasama agad sila. Meron pang 3 days na pagpunta niya, 3 days and 3 nights sa kailaliman, plus yung 40 days pa na siya ay nabuhay sa mundo. And if I'm not mistaken, yan din po yata ang belief, di ba po, ng mga Katoliko na kapag namatay ang tao, meron pang 40 days na kumbaga umaaligid pa, nandyan pa siya sa mundo, you know, something like that. And just on the last part po na sinabi ni Brother Eli, I think he also really mentioned a really good nuggets there. Number 1, the death of Jesus Christ redeemed us all from our, kumbaga, damnation. And also as to the second part of the question, Jesus Christ should really be worshipped as a God, no? So I think that's very easy to understand. Although may tanong po ako dun po sa divinity na sinabi ni Brother Eli dahil syempre, yung idea ng Theos, sinasamba ang God the Father, Son, at saka ang Holy Spirit. And Brother Eli mentioned na pwede kang mag-pray dito sa tatlong ito. Ang prayer po ba ay pareho lang din na prayer mo na pwede mong i-pray kay Jesus Christ? Pwede mo rin i-pray sa Holy Spirit? O magkaiba yun mga kayuti? Meron bang silang specific na function as to our response to your prayer? Meron ba silang particular na role as to our prayers mga kayuti? So sana po ay may makapag-comment po dyan. What do you guys think about that? And of course mga kayuti, hindi ko na po maulit lahat po ng aking mga interjections dahil syempre I was watching this in real time. If you like these kinds of contents, you can watch that video over there. Yan mga Brother Eli playlist po dyan. And also kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na and maging part ng ating community. We have more than 200,000 subscribers na po. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.